Tingnan mo ang itsura, halata na ang antas. Kasabay ng pagbigkas ng mga salitang iyon, bumalot ang katahimikan sa loob ng isang bulalohan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaki. Ang pinuno, isang malaking lalaki, ay bumulong sa mababang boses. Pwede na ang lugar na to. Napansin ng pinakabata nilang kasama si Teresa Santos na mag-isang nakaupo. Ngumisi ng nakakainsulto at kinalabit ang upuan nito. Miss, mag-isa ka lang? Gusto mo bang sumalo sa amin? Bakit hindi ka makapagsalita? Takot ka ba? Nang humigop ng sabaw ng bulalo si Teresa, tumawa at sumegunda ang kanang kamay ng boss. Hoy, tama na yan. Kumakain yung tao, oh. Halata ang pangungutya sa tono niya. Dito na inangat ni Teresa ang kanyang ulo. Tingnan mo ang itsura. Halata na ang antas. Napangiwi ang mukha ng pinakabata at biglang huminto sa paglalakad ang boss. Nakita ni Mang Karding, ang may-ari ng bulalohan, ang galaw ng mga kamay ni Teresa at napabitiw siya sa kanyang kutsara dahil sa kaba. Ang galaw ng mga kamay na yan, hindi yan sa isang ordinaryong tao. Hinarangan ng boss ang harapan ni Teresa. Miss, alam mo ba kung sino ang sinasabihan mo ng ganyan? Habang tinutupi ang tissue, tumingala si Teresa. Oo, kaya nga sinabi ko kung sino ka, di ba? Biglang nanlamig ang atmosfera sa loob ng kainan. Hindi man lang makahinga ng malakas sa mga customer habang nakatingin sa kanilang dalawa. Mula rito, magsisimula ang isang totoong kapana-panabik na kwento. Saan man kayo nanonood ngayon, mangyaring mag-iwan ng komento. Tiningnan ng boss si Teresa at dahan-dahang ngumiti. Hindi siya galit, bagkus ay isang nakaka-relax na ngiti. Nakakatuwa. Ngayon lang uli ako nakatagpo ng babaeng may ganitong lakas ng loob. Sumigaw ang pinakabata, Boss, gusto niyo bang patahimikin ko na ang babaeng yan ngayon din? Tinapik ng kanang kamay ang balikat ng pinakabata. Hoy, kalma lang. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa harap ni Boss Tomas. Sinenyasan ng kanang kamay ang bata na tumigil at umupo sa tabi. Hindi ba? Kailangan kong makipag-usap ng masinsinan sa miss na to. Yumuko ang mga customer at nagpigil ng hininga. Ang iba ay palihim na nagtangkang umalis. Ngunit pumunta ang pinakabata sa pinto at humarang. Saan kayo pupunta? Hindi pa kayo tapos kumain, di ba? Nanginginig na sumagot ang isang customer. May emergency lang po kasi. Ngumisi ang bata. Emergency? Ano pa bang mas importante sa pagkain? Magsiupo kayo. Walang nagawa ang customer kundi bumalik sa upuan at muling bumalot ang mabigat na katahimikan sa loob. Mula sa isang gilid ng kusina, pinagmamasdan ni Mang Karding ang sitwasyon. Matagal na siyang nagtitinda sa barangay na ito, kaya madalas na siyang nakakaranas ng ganitong mga eksena, ngunit kakaiba ang ihip ng hangin ngayon. Ang galaw ng mga kamay ni Teresa, ang kanyang postura habang nakaupo, at ang talim ng kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwan. Ang babaeng yan, hindi siya ordinaryong sibilyan. Naalala ni Mang Karding ang kanyang kabataan nang magsilbi siya sa Philippine Marine Corps Force Recon. Ang natatanging tensyon at kontroladong galaw ng katawan na naramdaman niya mula sa dulo ng mga daliri ng kanyang mga kasamahan noon ay eksaktong nakikita niya ngayon kay Teresa. Ipinatong ng boss ang kanyang braso sa mesa ni Teresa at nagsalita. Makinig ka. Ako si Tomas Di Makulangan. Kung hindi mo ako kilala sa lugar na to, para kang dayuhan. Hindi siya pinansin ni Teresa. Itinaas ang mangkok at dahan-dahang humigop ng sabaw. Kumunot ang noo ni Tomas. Binabalewala mo ba ako? Ibinaba ni Teresa ang mangkok sa mesa at mahinang sumagot. Naririnig kita. Pero kailangan ko ba talagang alamin yan? Tumawa ang kanang kamay na tila hindi makapaniwala. Aba, tingnan mo tong babaeng to. Sumasagot-sagot pa kay boss. Tinapik-tapik ni Tomas ang dulo ng kanyang daliri sa mesa. Pag-alingaw-ngaw ng tunog na iyon sa loob ng kainan, lalong napaatras ang mga customer sa takot. Miss, kung gusto mong mabuhay sa mundong ito, matuto kang mag-ingat sa sinasabi mo. Lalo na dito sa lugar na to. Pinunasan ni Teresa ang kanyang bibig gamit ang napkin at sumagot. Nag-iingat naman ako palagi. Pero sa sitwasyon ngayon, parang hindi ito ang oras para magtago ako. Parang nalaglag ang puso ni Mang Karding. Hindi ba kilala ng babaeng, yan ang mga siraulong yan, kaya siya ganyan, o sinasadya niyang galitin sila kahit alam niya? Lumapit ang pinakabata sa likuran ni Teresa at hinawakan ng upuan nito. Hoy Ale, kung maayos na nakikipag-usap si boss, matuto kang makinig. Hindi man lang lumingon si Teresa.
Ilayo mo yang marumi mong kamay. Namula ang mukha ng pinakabata sa sinabing iyon, at napatawa na lang si Tomas habang pinapalapit ang bata. Hoy, halika rito. Nagngangalit ang mga ngipin ng pinakabata na umatras sa tabi ng boss. Tinitigan ni Tomas si Teresa at nagpatuloy. Miss, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hihingi ka ng tawad, kakalimutan ko ang nangyari ngayon. Inangat ni Teresa ang kanyang bag at ipinatong sa kanyang hita. Isang makinis na galaw, ngunit iba ang nakita sa mga mata ni Mang Karding, siguradong naghahanda na siyang makipaglaban. Napuno ng matinding tensyon ang kainan na parang sasabog na, at maging ang paghinga ng sinuman ay rinig na parang kulog. Nagsalita si Teresa. Ang paghingi ng tawad ay ginagawa ng taong may ginawang mali. Wala akong ginawang mali. Nanlamig ang mga mata ng boss. Nang tanggihan ni Teresa ang paghingi ng tawad, tumigas ang mukha ni Tomas. Tumayo siya mula sa kinauupuan at naglakad-lakad sa paligid ng mesa ni Teresa. Miss, may dalawang uri lang ng tao sa mundo. Yung nakakaintindi ng sinasabi, at yung mga tanga na kailangan pang dumanak ang dugo bago matuto. Tinitigan ni Teresa si Tomas ng diretsyo at hindi man lang gumalaw. Huminto si Tomas sa mismong tabi ni Teresa. Pero yung mga taong hindi nakakaintindi sa sinasabi ko, sa huli ay nagsisisi ng lubos. Sa lugar na to, wala pa akong nakitang bumangga sa akin na nanatiling buo ang katawan. Sumegunda ang kanang kamay mula sa gilid. Boss, baka may sira sa ulo ang babaeng yan? Nang uuyam na tinapik-tapik ng pinakabata ang kanyang daliri sa sariling ulo. Mukhang may kulang-kulang po yata siya dito. Nananatiling kalmado si Teresa habang nakaupo at mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Nang makita ito ni Mang Karding, labis siyang kinabahan. Handa siyang umatake anumang oras. Nakaposisyon na siya para dumepensa. Malakas na hinampas ni Tomas ang mesang inuupuan ni Teresa. Sa lakas ng tunog, napatalon ang mga customer sa gulat ngunit hindi man lang kumurap si Teresa. Walang reaksyon. Miss, talagang wala kang takot ah. Nagsalita si Teresa. Hindi sa wala akong takot. Sadyang wala lang dahilan para matakot. Ngumisi si Tomas. Walang dahilan ha, habang tinitingnan ko ang babaeng to, lalo siyang nagiging nakakatawa. Tinitigan ni Teresa si Tomas ng diretsyo at sinabing, kailangan ng common sense. Hindi ba't basic common sense ang huwag istorbohin ang ibang tao habang kumakain sila sa isang kainan? Sumigaw ng malakas ang pinakabata. Nasisiraan na ba tong babaeng to? Pinigilan siya ng kanang kamay. Hoy bata, huwag kang mag-init. Nandito si boss. Ngumiti ng nakakainsulto si Tomas at nagtanong. Miss, sa tingin ko hindi ka taga rito ah. Tumango si Teresa. Oo, napadaan lang ako. Yumuko si Tomas para magpantay ang paningin nila ni Teresa. Kaya pala hindi mo ako kilala. Pwes, mabait kong ipapakilala ang sarili ko. Mahigit 20 taon na akong nagkokontrol sa lahat ng negosyante dito. Kahit ang may-ari nito, kailangan magbigay ng respeto sa akin buwan-buwan para makapagnegosyo. Napangiwi si Mang Karding nang marinig iyon. Ang salitang respeto ay nangangahulugan ng pangingikil ng protection money. Saglit na tumahimik si Teresa bago nagsalita. Nakakapagmalaki ba yon? Nawala ang ngiti sa mukha ni Tomas. Ano ka mo? Nanlaki ang mga mata ni Teresa at sinabing. Ang nakawin ang perang pinaghirapan ng iba. Nakakapagmalaki ba yon? Parang yelo na nanlamig ang hangin sa loob ng bulaluhan. Isang customer ang tahimik na tumayo para umalis, ngunit dahil sa matalim na tingin ng pinakabata, napilitan itong umupo muli. Umayos ng tayo si Tomas, pinatunog ang mga buto sa kanyang leeg sa paggalaw pakaliwat pakanan. Miss, pasalamat ka, swerte ka ngayon. Dahil nasa loob tayo ng kainan kaya pinapalampas ko ito. Kung sa labas to, kanina pa kita binasag. Sinipa ng kanang kamay ang upuang katabi ni Teresa bilang pagbabanta. Boss, bingi ba yan? Pinagbibigyan mo na nga eh. Isinukbit ni Teresa ang kanyang bag sa balikat at tumayo. Magbabayad na po ako at aalis. Hinarangan siya ng kanang kamay. Saan ka pupunta? Mahinang nagbabala si Teresa, tumabi ka. Napansin ni Mang Karding na nag-iba ang kislap ng mga mata ni Teresa. Ang mga matang yan. Ganyan ang tingin kapag kaharap ang kaaway. Sa sabog na to, tiningnan ni Tomas ang kanyang relo at nagsalita. Ayaw kong mag-aksaya ng oras kaya bibigyan kita ng 10 segundo. Lumuhod ka at magmakaawa. Kung hindi, hindi ka makakahakbang palabas dito.
Hindi gumalaw si Teresa at nag-umpisa ang countdown ni Tomas. 10, 9, 8. Hindi makahinga ng maayos ang mga customer at tahimik namang inalam ni Mang Karding kung saan nakalagay ang kutsilyo sa kusina. 7, 8, 5. Inayos ni Teresa ang strap ng kanyang bag at ibinaba ang sentro ng kanyang balanse. Hindi pinalampas ni Mang Karding ang maliit na galaw na iyon. Naghahanda siyang lumaban. Sigurado ako. Lalong lumalim ang boses ni Tomas. 4, 3. Pinutol ni Teresa ang kanyang pagsasalita. Tama na. Tigilan mo na yan. Ngumisi si Tomas at sumagot. Ngayon, naiintindihan mo na ba ang sitwasyon? Umiling si Teresa. Nakakairita kasi yung pagbilang mo. Magbabayad ako para sa kinain ko, kaya tumabi kayo. Tumigas at nanlamig ang mukha ni Tomas, habang gumalot sa kainan ang katahimikang parang paparating na bagyo. Pangit na napangiwi ang mukha ni Tomas. Gusto mo na ba talagang mamatay? Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil ang pinakabata at sumugod. Boss, ako na ang magtuturo ng leksyon sa bruhang yan. Itinaas si Tomas ang kamay niya para pigilan sana ito, ngunit nag-init na ang ulo ng pinakabata. Mabilis na lumapit ang bata kay Teresa at hinampas ang mesa. Ale, bingi ka ba? Walang anuman na tumayo si Teresa at inayos ang bag niya. Iniunat ng pinakabata ang braso para kwelyuhan si Teresa. Nagkunwaring isusukbit ni Teresa ang bag habang malambot na iniwas ang kanyang katawan, kaya't hangin lang ang nahawakan ng pinakabata. Nawala ng balanse ang bata, nataranta at muntikang matumba. Aba, kumunot ang noo ng kanang kamay. Hoy, ayusin mo nga! Dahil nasugatan ang kanyang ego, muling sumugod ang bata. Hindi kita palalampasin. Sa pagkakataong ito, tatangkain niyang sunggaban si Teresa gamit ang dalawang kamay, ngunit umatras ng bahagya si Teresa at inusog ang upuan kaya madali itong naiwasan. Nawalan muli ng balanse ang bata, napakapit sa mesa at muntik na namang matumba. Nahulog ang baso ng tubig sa sahig at nabasag ito. Napasigaw ang mga customer. Nag-utos si Tomas sa mababang boses. Hoy, tama na yan. Umatras ang pinakabata na humihingal sa galit. At tinitigan naman ang kanang kamay si Teresa. Boss, iba ang kutob ko sa babaeng yan. Naramdaman din ito ni Tomas. Ang dalawang sunod na pagkakataon ay napakasakto ng timing para tawaging tsamba lang. Hindi maitago ni Mang Karding na nanonood mula sa kusina ang kanyang kaba. Ang babaeng yan, hindi biro ang kakayahan niya. Lumapit si Tomas kay Teresa at nagtanong, Miss, nagtitraining ka ba ng martial arts? Walang sagot na kinuha ni Teresa ang kanyang pitaka. Magbabayad na ako. Hinarangan ni Tomas ang dadaanan ni Teresa. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kumuha si Teresa ng 1,000 piso mula sa kanyang bulsa at ipinatong sa mesa. Manong, heto po ang bayad ko sa pagkain. Kinuha ni Tomas ang pera at inabot pabalik kay Teresa. Kunin mo to. Libre na ang pagkain mo ngayon. Hindi tinanggap ni Teresa ang pera. Mas komportable akong nagbabayad sa kinakain ko. Nanlamig ang mga mata ni Tomas. Tingin mo ba nagbibiro ako ngayon? Lumipat ang kanang kamay papunta sa pintuan para harangan ang daan. Sobrang tensyonado ang mga customer at napuno ng masamang aura ang buong kainan. Naglakad-lakad si Tomas sa paligid ni Teresa at nagtanong, Miss, alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong sumusuway sa akin dito? Hindi sumagot si Teresa. Huminto si Tomas sa paglalakad at idinagdag, lahat sila nagsisisi. Walang labis, walang kulang. Eksakto sa sandaling iyon, hinablot ng pinakabata ang braso ni Teresa mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, napakahigpit ng hawak niya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng sinuman. Umikot si Teresa at magaan na binali ang pulso ng pinakabata, dahilan para mapatili ito at mapaluhod sa sahig. Aaarag. Biglang tumahimik sa loob ng bulalohan na parang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlaki ang mga mata ni Mang Karding. Ang galing ng diskarteng yon. Natigilan din si Tomas at ang kanyang kanang kamay. Binitawan ni Teresa ang pulso ng bata at mahinang nagbabala. Sa susunod, huwag mo akong hahawakan ng basta-basta. Tumayo ang bata habang hawak ang kumikirot niyang pulso, namumula ang mukha dahil sa kahihiyan. Walang hiya ka? Muling sumugod ang bata at nagbitaw ng suntok. Magaang umiwas si Teresa sa gilid kaya sa hangin lang tumama ang kamao ng bata. Dahil sa buwelo ng sablay na suntok, bumagsak ang bata sa mesa.
at nagkalaglagan ng mga plato't mangkok na may malakas na ingay. Sumigaw ang isang takot na customer, "Tulong!" Itinaas ni Tomas ang kamay niya para pigilan ang bata. "Hoy, huwag ka nang magpakapahiya, tumabi ka diyan." May bahid ng pagkaasar na umatras ang bata at tinitigan ni Tomas si Teresa ng diretsyo. "Miss, halatang may alam ka sa martial arts." Lumapit ang kanang kamay at nagtanong, "Boss, gusto niyo bang ako na ang bumanat?" Umiling si Tomas. "Hindi, ako mismo ang tatapos dito." Nang marinig ito, mabilis na sumingit si Mang Karding. "Pakiusap." "Tama na yan, tatawag ako ng pulis." Binalingan ni Tomas si Mang Karding at nagbanta. "Manong, huwag ka nang makialam. Kapag hinawakan mo ang teleponong yan, malalagot ka sa akin." Nawala ng imik si Mang Karding. Lumapit si Tomas kay Teresa at bumulong. "Miss, sa tingin mo ba matatalo mo kami sa ganyang kakayahan mo lang?" Nananatiling blanko ang ekspresyon ni Teresa. "Hindi ko layuning manalo." Ngumisi si Tomas. "Eh ano palang balak mo?" Tiningnan ni Teresa si Tomas ng diretso at sumagot. "Lalabas lang ako." Pinatunog ni Tomas ang kanyang pulso. "Bago ka lumabas, kailangan mo munang humingi ng tawad sa akin." Nakakuyom ang mga kamao ng kanang kamay na lumapit din at napuno ng napakabigat na tensyon ng bulalohan. Inayos ni Teresa ang kanyang bag at ibinaba ang kanyang tindig. Nalaglag lalo ang puso ni Mang Karding. Ngayon magsisimula na ang totoong laban. Sumenya si Tomas gamit ang kanyang baba. "Umpisahan niyo na." Pagkabigay ng utos, agad na sumugod ang pinakabata mula sa likod. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang hawakan ng mahigpit ang balikat ni Teresa, ngunit yumuko ito at madali siyang naiwasan. Nang mawala ng balanse ang bata, sumigaw ang kanang kamay. "Hindi mo man lang mahawakan ng maayos." Inayos ng bata ang sarili at nagreklamo. "Puro iwas lang ang ginagawa ng babaeng to." Kalmadong sumagot si Teresa. "Para hindi masaktan, kailangang umiwas." Nangutya ang kanang kamay. "Magaling ka lang sumagot. Hanggang kailan ka makakaiwas?" Sumugod ang kanang kamay at nagpakawala ng suntok, ngunit yumuko si Teresa para umiwas. Tumama ang kamao ng kanang kamay sa pader, napaatungal siya sa sakit habang hawak ang kanyang kamay. Sinamantala ng pinakabata ang pagkakataon at sumipa, ngunit umatras si Teresa at sinabing, "Kapag sumipa ka ng ganyan, sarili mo lang ang sasaktan mo." Sa halip na kay Teresa, tumama ang sipa ng bata sa upuan, napahawak ito sa paa niya at namilipit sa sakit. "Arg!" Kausap ni Mang Karding ang kanyang sarili sa kusina. Iba talaga ang galaw ng babaeng to. Pinaliit din ni Tomas ang kanyang mga mata habang sinusuri ang sitwasyon. May alam talaga sa martial arts ang babaeng to. Sumugod muli ang kanang kamay at sumigaw. "Hindi kita palalampasin." Sinubukan nitong yakapin si Teresa sa baywang, ngunit hinila ni Teresa ang braso niya at sinabing, "Huwag mong ipilit na hawakan ako." Nawalan ng balanse ang kanang kamay at bumagsak sa sahig. "Ano ba to?" Samantala, sinubukan namang sakali ng bata si Teresa mula sa likod. "Hindi na kita palalampasin ngayon." Yumuko si Teresa at ibinato ang braso ng bata palagpas sa kanyang ulo. Lumipad ang bata sa ere at gumulong sa sahig. Tumayo ang bata at sumigaw, "Boss, hindi po namin kaya, kaming dalawa lang." Pinunasan ng kanang kamay ang dugong tumutulo sa ilong niya at sumigunda. "Boss, hindi ordinaryong tao ang babaeng yan. Kailangan kayo na po mismo ang tumira." Bumuntong hininga si Tomas at tumayo mula sa kinauupuan. "Mga walang silbi. Dalawa na kayo, hindi nyo pa kaya ang isang babae." Nagreklamo ang bata na tila naiiyak. "Boss?" "Totoo po, may alam sa martial arts ang babaeng yan." Naglakad si Tomas palapit kay Teresa at nagtanong, "Miss, saan mo ba talaga natutunan yan?" Hindi sumagot si Teresa. Pinihit ni Tomas ang kanyang leeg at nagpatuloy. "Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko rin maya-maya." Tahimik na nagsalita si Teresa. "Sa tingin ko hindi mo na kailangang malaman pa." Ngumisi si Tomas. "Napakatibay ng bilib mo sa sarili. Pero iba ang level ko sa mga gagong yan." Kalmadong sumagot si Teresa. "Alam ko." Kumunot ang noo ni Tomas. "Anong ibig mong sabihin?" Tinitigan ni Teresa si Tomas ng diretsyo at sumagot. "Ang katotohanan na may malaking agwat sa kakayahan nating dalawa. Pero hindi iyon makakapagpabago sa magiging resulta." Tumawa si Tomas na parang nababaliw. Kung hindi magbabago ang resulta, anong pinagkaiba? Saglit na nag-isip si Teresa at nagsalita. Mag-iiba ang proseso,
Nakakuyom ang kamao ni Tomas. Ang galing mong magsalita. Tingnan natin ngayon kung totoo yan. Bigla at matinding sumugod si Tomas. Mas mabilis ang galaw niya kumpara sa kanang kamay. Susuntukin sana ni Tomas ang mukha ni Teresa, pero inilihis niya ang ulo para makaiwas. Napasinghap si Tomas. Mabilis ang reaksyon mo ah. Sunod-sunod na sumuntok ang kanyang kaliwang kamay, ngunit itinaas ni Teresa ang kanyang mga braso para dumepensa. Bumanat ng knee strike si Tomas habang sumisigaw. Pero hanggang kailan ka makakatagal? Umatras si Teresa at umiwas habang walang tigil na umaatake si Tomas. Nag-aalalang nanonood si Mang Carding, hindi basta-basta ang pinunong yan. Pinaulanan ni Tomas ng suntok si Teresa ngunit lahat ito ay nailagan o nablock niya. Huminto saglit si Tomas at umatras para huminga. Nahihirapan ka na no? Kung puro depensa lang gagawin mo, mabilis kang mapapagod. Inayos din ni Teresa ang kanyang paghinga at sumagot. Wala akong problema, ngumisi si Tomas. Walang problema, ulol. Halata sa mukha mong pagod ka na. Sagot ni Teresa. Natural lang na mapagod. Muling sumugod si Tomas at sumigaw. Kaya sumuko ka na. Nagpatuloy ang pagpapaulan niya ng suntok at walang tigil naman sa pag-iwas at pagsalag si Teresa. Sinipa siya ni Tomas, pero umiwas si Teresa sa gilid. Dahil sa sipa, natamaan ang isang mesa na bumagsak ng malakas. Sumigaw ang kanang kamay. Boss, napapagod na ang bruhang yan. Sumigunda ang bata. Hunting atake pa, boss. Bibigay na yan. Mas lalong pinatindi ni Tomas ang pag-atake at dahan-dahang napaatras si Teresa. Nang dumikit sa pader ang likod ni Teresa, ngumiti ng nakakaloko si Tomas at sinabi, ito na ang katapusan mo. Mabilis na inasinta ng kamao ni Tomas ang mukha ni Teresa. Nang yumuko si Teresa, tumama ang suntok ni Tomas sa pader. Namimilipit sa sakit na napahawak si Tomas sa kanyang kamay. Hayop na babae ito. Hindi pinalampas ni Teresa ang pagkakataong iyon at umiwas patagilid para lumayo kay Tomas. Habang humihingal ng malakas, nagtanong si Tomas. Ano ba talaga ang pagkatao mo at napakatibay mo? Inayos ni Teresa ang kanyang paghinga at kalmadong sumagot. Isang taong namumuhay ng normal araw-araw. Muling pumutok ang matinding tensyon sa pagitan ni Tomas at Teresa. Sabay-sabay na sumugod ang tatlo. Umaatake ang bata sa unahan, ang kanang kamay sa gilid, at si Tomas naman sa harapan. Hinablot ni Teresa ang braso ng bata at itinulak ito palapit sa kanang kamay, kaya nagkabanggaan ang dalawa. Pilit na inasinta ni Tomas ang mukha ni Teresa, ngunit yumuko ito para makaiwas. Walang puknat sa pag-atake si Tomas habang sumisigaw. Hindi na kita palalampasin ngayon. Desperadong dumepensa si Teresa, ngunit mahirap kalabanin ang tatlo nang sabay-sabay. Dumaplis ang suntok ng kanang kamay sa tagiliran ni Teresa kaya napaurong ang kanyang katawan. Tinamaan din. Pinatid ng bata si Teresa mula sa likod at nawalan siya ng balanse, kaya napaluhod siya sa isang binti. Tumawa ng malakas si Tomas. Ngayon, tapos ka na talaga. Lumipad ang sipa ni Tomas papunta kay Teresa. Sinalag niya ito gamit ang braso pero hindi kinaya ang impact kaya napaatras siya. Hindi na nakatiis si Mang Carding mula sa kusina at tumakbo palabas. Tama na yan. Hinawakan ni Mang Carding ang braso ni Tomas at sumigaw. Maaari kayong makamatay niyan. Mariing itinulak ni Tomas si Mang Carding at sumigaw. Manong, wag kang makialam. Kahit nakadapa sa sahig, sumigaw pa rin si Mang Carding. Hindi pwede, sobra na to. Tumayo si Teresa at tiningnan si Mang Carding. Manong, wala ba kayong sugat? Nanginginig ang boses ni Mang Carding nang siya'y bumangon at nakiusap. Miss, humingi ka na lang ng tawad. Parang awa mo na. Umiling si Teresa. Ngumisi si Tomas at sinabing, kahit humingi ka pa ng tawad ngayon, huli na ang lahat. Eksakto sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena mula sa labas. Sumilip ang bata sa bintana at sumigaw. Boss, may mga parak! Natatarantang nagtanong ang kanang kamay. Sinong nagsumbong? Sumagot si Mang Carding. Kanina, pinindot ko ang emergency alarm sa kusina. Nanlamig at tumigas ang mukha ni Tomas. Ano ka mo? 2 police car ang huminto sa tapat ng kainan at nagsibabaan ang mga pulis. Pinanlisikan ni Tomas si Teresa at umungol. Napakaswerte mo ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Hindi sumagot si Teresa. Nakatayo lang habang hinahabol ang hininga. Pumasok ang mga pulis sa loob. Anong nangyayari rito? Mabilis na sumigaw si Mang Carding. Ang mga siraulong to, sinuntok nila ang customer.
Ngumiti ng mapagkunwari si Tomas at pinutol ang sinasabi niya. Sir, isang hindi pagkakaintindihan lang to. Nag-uusap lang po kami. Tiningnan ng pulis ang napakagulong loob ng kainan at nagwika. Nag-uusap? Ganito ba ang itsura ng nag-uusap? Nakataob ang mga mesa at upuan. At nagkalat ang mga basag na plato sa sahig. Nagsalita ang kanang kamay ng pautal. Aksidente po namin yang natumba. Tiningnan ng pulis si Teresa at nagtanong. Miss, okay lang ba kayo? Tumango si Teresa. Opo, wala pong problema. Pinansin ng pulis ang kalagayan ni Teresa. May pasa kayo sa mukha. Mas mabuting magpa-ospital kayo. Sumingit si Tomas. Mamang pulis, hindi po namin kasalanan yan. Tinitigan ng pulis si Tomas. Kung ganoon, sino ang may gawa? Walang nasabi si Tomas, kaya dinugtungan ng pulis. Sumama muna kayo lahat sa presinto. Nagreklamo ang bata. Bakit kami sasama? Wala naman kaming ginagawang masama. Mariing sumagot ang pulis. Kailangan niyong sumailalim sa investigasyon. Kapag hindi kayo sumunod, dadagdagan namin ng resisting arrest ang kaso niyo. Bumuntong hininga si Tomas ng malalim at sinabing, sige na nga, tara na. Habang inilalabas ng mga pulis ang grupo ni Tomas, lumingon siya kay Teresa at bumulong. Hoy miss, swerte ka ngayon. Pero sa susunod kaya? Tiningnan siya ng diretsyo ni Teresa at sumagot. Walang susunod na pagkakataon. Tumawa si Tomas. Hindi ikaw ang masusunod yan. Minadali ng pulis si Tomas. Halina kayo. Sumakay ang grupo ni Tomas sa police car. Umandar ito habang umiiyak ang sirena. Naging tahimik ang loob ng kainan. At lumapit si Mang Carding kay Teresa. Miss, ayos lang ba talaga kayo? Hinawakan ni Teresa ang kanyang tagiliran at sumagot. Opo, ayos lang ako. Tinitigan ng mabuti ni Mang Carding si Teresa at nagtanong. Miss, saan mo ba talaga natutunan ang ganyang mga galaw? Saglit na nag-alangan si Teresa bago mahinang sumagot. Dati po, nag-aral ako ng konti. Tiningnan ni Mang Carding ang kanyang mga mata at nakasiguro. Hindi lang yan konting aral. Formal na training yan. Napangiti lang si Teresa at hindi na nag-usisa pa si Mang Carding. Sa interrogation room ng presinto, nakaupo si Tomas sa tapat ng in-charge na pulis. Sinuri ng pulis ang report at nagtanong. Mr. Tomas Di Makulangan, ano bang nangyari sa kainan ngayong araw? Walang anuman na sumagot si Tomas. Wala naman pong seryoso. Kumakain lang kami, tapos nagkaroon ng maliit na pagtatalo. Kumunot ang noo ng pulis. Maliit na pagtatalo? Ang gulo-gulo ng lugar Nagkibit balikat si Tomas. Aksidenteng natumba ang mga upuan, hindi po namin sinadya yon. Bumuntong hininga ang pulis at nagtanong, paano ang pahayag ng biktima? Tumawa si Tomas at nagtanong pabalik, sinong biktima? Wala naman kaming sinaktang tao Sa kabilang kwarto, kinakausap ni Teresa ang isa pang pulis. Ma'am, totoo po bang binugbog kayo? Umiling si Teresa. Walang direktang tama. Nagtaka ang pulis. Ano po yung pasa? Kalmadong sumagot si Teresa. Nabangga lang po. Dismayadong sinabi ng pulis. Ma'am, kailangan niyo pong sabihin ang totoo para matulungan namin kayo. Saglit na tumahimik si Teresa bago sumagot. Maayos po talaga ako. Wala pong nangyaring seryoso. Napabuntong hininga ang pulis. Kung ayaw niyo pong magsampa ng kaso, wala po kaming magagawa. Pagkaraan ng isang oras, lumabas si Tomas at ang kanyang mga tauhan mula sa presinto. Nagreklamo ang bata. Boss, dahil sa babaeng yon, napahiya tayo ng husto. Sumigunda ang kanang kamay. Boss, palalampasin niyo na lang ba to ng ganito? Nagsindi ng sigarilyo si Tomas at nagsalita. Tingin mo ba palalampasin ko yon? Ngumisi ang bata at nagtanong, may plano ba kayo? Ibinuga ni Tomas ang usok ng sigarilyo at bumulong. Minalas tayo ngayon dahil sa mga parak. Pero sa susunod maiiba na ang kwento. Sumang-ayon ang kanang kamay. Tama boss, kailangan nating malaman kung saan nakatira ang babaeng yon. Tumawa si Tomas. Nalaman ko na. Nagulat ang bata at nagtanong. Paano po? Nilabas ni Tomas ang kanyang cellphone at sumagot. Tiningnan ko ang CCTV ng kainan. Nakuha ang plate number ng kotse niya. Namangha ang kanang kamay. Napakabilis niyo talaga, boss. May tinawagan si Tomas. Oh, ako to. Pakicheck nga nitong plate number ng sasakyan.
Samantala pagkalabas ni Teresa sa presinto, sumakay siya sa kanyang kotse. Hawak ang manibela, bumuntong hininga siya ng malalim. Tapos na ba ang araw na to? Hinawakan ni Teresa ang masakit niyang tagiliran at napangiwi. Mas malakas pala ang tama kaysa inaakala ko. Habang nagmamaneho napansin niya sa rearview mirror ang isang kahina-hinalang sasakyan na nakabuntot sa kanya. Sila ba yun? Nagbagal si Teresa ng takbo at minatyagan ang likuran. Ganoon din ang ginawa ng sasakyan at sumunod sa kanya. Nagmamanman, sinadya ni Teresa na pumasok sa masikip na eskinita ng isang barangay at sumunod din ang sasakyan. Nang ihinto ni Teresa ang kanyang kotse at tumingin sa salamin, huminto rin ang nasa likod. Huling-huli, binuksan ni Teresa ang pinto ng kotse, bumaba, at naglakad palapit sa sasakyan sa likod. Nataranta ang driver ng kotseng sumusunod at binuhay ang makina. Nang makalapit si Teresa, mabilis itong umatras at tumakas. Kinabisado ni Teresa ang plate number nito at muling sumakay sa kotse niya. Mga tauhan ni Tomas. Hindi nga pala nila ito palalampasin ng ganun-ganun lang. Nag-isip ng malalim si Teresa habang nagmamaneho. Pauwi, naging mapagbantay si Teresa sa paligid. Pagkaparada niya sa parking lot ng kanyang apartment, nagpalingalinga siya. Mukhang wala nang nakasunod. Sumakay siya ng elevator paakyat sa kanyang unit. Pagbukas niya ng pinto at pagbukas ng ilaw, napabuntong hininga siya nang makita ang sarili sa salamin. May pasa siya sa mukha at ramdam ang sakit sa tagiliran. Mabuti at hanggang dito lang. Kinuha ni Teresa ang kanyang first aid kit para gamutin ang mga pasa habang kinakausap ang sarili. Ano kayang mangyayari sa mga susunod na araw? Nang gabing iyon, tinipon ni Tomas ang kanyang mga tauhan sa opisina. Nagbuklat ng mapa ang bata at nag-report. Boss, nalaman ko na kung saan nakatira ang babaeng yon. Tiningnan ni Tomas ang mapa at ngumiti ng masama. Maganda, sugurin natin bukas na bukas. Sumingit ang kanang kamay. Boss, siguradong tatapusin na ba natin siya ngayon? Tumango si Tomas. Siyempre, hindi na natin siya bibigyan ng pagkakataong tumawag ng pulis. Sabik na sumigaw ang bata. Boss, makakabawi na rin ako sa pagkakataong to. Pinatay ni Tomas ang sigarilyo niya at mahinang nag-utos. Aatake tayo madaling araw bukas. Maghanda kayong mabuti. Sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan. Opo, boss. Nang lumalim ang gabi, bumalot ang katahimikang parang paparating na bagyo. Kinabukasan ng umaga, tinatakpan ni Teresa ng makeup ang mga pasa niya sa harap ng salamin. Basag ang katahimikan nang tumunog ang doorbell. Nang tingnan ni Teresa sa intercom, nakita niya si Mang Carding. Manong? Nang buksan ni Teresa ang pinto, nakatayo si Mang Carding na may bitbit na plastic bag. Kumusta ang pakiramdam mo? Nagulat si Teresa at nagtanong, paano niyo po nalaman kung saan ako nakatira? Nahihiyang sumagot si Mang Carding. Nakita ko ang plate number ng kotse mo kahapon. Nagtanong-tanong ako sa mga kilala ko para mahanap ang address mo. Nag-alangan sandali si Teresa bago siya pinapasok. Tuloy po muna kayo. Pagpasok, inabot ni Mang Carding ang bag. Bumili ako ng gamot na maganda para sa pasa. Tinanggap ni Teresa ang bag at nagtanong. Salamat po. Pero ano pong sadya ninyo rito? Umupo si Mang Carding sa sofa at mabigat na nagsalita. Nag-aalala ako sa iyo. Hindi basta-basta si Tomas. Siguradong gaganti siya. Tumango si Teresa. Inaasahan ko na po. Tiningnan ni Mang Carding si Teresa at nagtanong. Kung hindi mo mamasamain, pwede ba akong magtanong ng isang bagay? Sumagot si Teresa. Ano po yun? Maingat na nagtanong si Mang Carding. Saan mo ba talaga natutunan ang martial arts na yon? Kahapon nakita ko, hindi biro ang kakayahan mo. Saglit na nag-isip si Teresa bago mahinang sumagot. Dati po akong nagsilbi sa militar. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Sa militar? Tumango si Teresa. Opo, nasa Special Forces po ako. Napalo ni Mang Carding ang kanyang tuhod. Sabi ko na nga ba? Sa totoo lang, galing din akong Marines. Nagulat si Teresa. Kayo rin po, Manong? Tumawa si Mang Carding at sumagot. Noong kabataan ko, nasa Force Recon ako. Kaya noong makita ko ang mga galaw mo, nakutuban ko na. Tipid na ngumiti si Teresa. Ganun po ba? Sumeryoso si Mang Carding. Pero hindi madaling kalaban si Tomas. Mahihirapan kang harapin siyang mag-isa. Kalmadong sumagot si Teresa. Wala pong problema. Sanay na po ako sa ganitong sitwasyon. Nag-aalalang nagtanong si Mang Carding. Sanay na? Anong ibig mong sabihin?
Tumingin si Teresa sa labas ng bintana at sumagot, ang lumabang mag-isa. Palagi naman pong ganito, nakaramdam ng kirot sa dibdib si Mang Karding. Hindi pwede yung mag-isa ka, tutulungan kita. Umiling si Teresa, ayaw ko pong madamay pa kayo sa panganib. Madiing sinabi ni Mang Karding. Naku hindi, nangyari ang gulo sa loob ng kainan ko. Kaya dapat lang na managot ako. Tiningnan ni Teresa si Mang Karding at sumagot. Sapat na po sa akin yung kagustuhan nyo. Ayos lang po talaga ako. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Teresa. Pamilyar na numero. Nang sagutin niya, narinig niya ang boses ni Tomas. Nakatiulog ka ba ng maayos kagabi? Tumigas ang mukha ni Teresa. Paano mo nalaman ang numero ko? Tumawa ng malakas si Tomas. Maliit na bagay lang para malaman yan. Nakuha ko na rin ang address mo, hindi ka ba takot? Kalmadong sumagot si Teresa. Tinakot mo ba ako ngayon? Ngumisi si Tomas. Pananakot ba yon? Babala pa lang yon? Magkita tayo pagkatapos ng 1 oras. Nagtanong si Teresa. Saan? Sinabi ni Tomas ang lugar. Sa bakanteng lote sa likod ng apartment mo. Mag-isa ka lang pumunta. Kapag may isinama ka, humanda ka. Walang emosyong sumagot si Teresa. Sige. Nagbanta si Tomas. Huwag kang may late. Ayaw na ayaw kong naghihintay. Nang maputol ang tawag, nagtanong si Mang Karding. Sino yun? Bumuntong hininga si Teresa ng malalim. Si Tomas. Gusto raw makipagkita pagkatapos ng 1 oras. Tumayo agad si Mang Karding. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Umiling si Teresa. Hindi po pwede. Wala tayong ebidensya kaya walang silbi. Nag-aalalang sumigaw si Mang Karding. Kung ganon, sasama ako sayo. Diretsahang tumanggi si Teresa. Hindi po. Baka masaktan pa kayo. Dismayadong sumagot si Mang Karding. Hahayaan na lang ba kitang pumunta mag-isa sa mapanganib na lugar na yon? Saglit na nag-isip si Teresa at nagsalita. Manong, pwede po bang humingi ng isang pabor? Tumango si Mang Karding. Ano man yon? Sabihin mo lang. Kalmadong sinabi ni Teresa. Kung hindi ako tatawag makalipas ang 1.5 oras, tsaka po kayo tumawag ng pulis. Hindi maitago ni Mang Karding ang kanyang kaba nang magtanong siya. Sigurado ka ba talagang ayos lang yan? Ngumiti si Teresa at sumagot. Huwag po kayong mag-alala. Sanay na po ako sa ganitong bagay. Nagmadali siyang magbihis para umalis. Tinitigan siya ni Mang Karding ng may pag-aalala. Sana walang masamang mangyari. Binuksan ni Teresa ang pinto para lumabas at lumingon. Manong, huwag po kayong mag-alala. Babalik din po ako agad. Nang magsara ang pinto, mag-isang naiwan si Mang Karding na nakatingin sa relo habang taimtim na nagdarasal. Sa kabilang banda, naghihintay na sina Tomas at ang kanyang grupo sa pagdating ni Teresa sa bakanteng lote. Naglakad si Teresa papunta sa bakanteng lote sa likod ng apartment. Sa mismong gitna ng lote, nakatayo si Tomas at nasa kaliwat kanan niya ang kanang kamay at ang pinakabata. Ngumiti si Tomas at nagsalita. Eksakto ka talaga sa oras ha. Gustong gusto ko yan. Huminto sa paglalakad si Teresa at nagtanong, anong kailangan mo ngayon? Dahan-dahang lumapit si Tomas at sumagot. Madali lang, lumuhod ka at magmakaawa. Tapos na ang lahat. Matigas na umiling si Teresa. Hindi ko gagawin yan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Tomas. Wala tayong magagawa kung ganun. Nang sumenya si Tomas gamit ang kamay, pinalibutan ng kanang kamay at ng bata si Teresa. Ngumisi ng palihim ang bata at sumingit. Kahapon sa loob ng kainan, pinalampas pa kita. Pero dito, walang makakakita sa atin. Tumingin sa paligid si Teresa. Talagang walang ibang tao, nagbanta si Tomas. Miss, huling pagkakataon na to. Kung magmamakaawa ka ngayon, pababayaan kita. Ibinaba ni Teresa ang kanyang bag sa lupa at sumagot. Sabi ko nga, hindi ko gagawin yon. Napangisi si Tomas at napatsk. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sige, simulan na natin. Sabay-sabay sumugod ang 3 lalaki. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon kumpara kahapon. Mas mabilis gumalaw si Teresa. Bago pa makapagbitaw ng suntok ang bata, tumama na ang gilid ng palad ni Teresa sa leeg nito, dahilan para bumagsak agad sa lupa ang bata. Ak! Nataranta ang kanang kamay at tinangkang sumipa, pero hinablot ni Teresa ang binti niyang papalapit at pinilipit ito. Bumagsak sa lupa ang kanang kamay at sumigaw sa sobrang sakit. Aaag!
Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Ano bang nangyayari? Kalmadong tiningnan ni Teresa si Tomas. Ibang-iba ang aura niya ngayon kumpara kahapon. Kinuyom ni Tomas ang kanyang kamao at nagtanong. Sinasadya mo bang magpatalo kahapon? Mahinang sumagot si Teresa. Nasa loob tayo ng kainan kahapon. Ayaw ko lang masira ang mga gamit ni Manong. Ngumisi si Tomas. Oo nga. Pero dito, walang gamit na masisira. Sumagot si Teresa. Kaya nga nakakagaan ng loob. Mabilis na sumugod si Tomas. Lumipad ang kanyang kamao patungo sa mukha ni Teresa, ngunit umiwas ito sa pamamagitan ng pagpihit ng katawan. Hinablot niya ang braso ni Tomas at pinilipit ito, dahilan para mawalan ng balanse si Tomas. Pambihira ang babaeng to. Sumipa si Tomas ngunit sinangga ito ni Teresa. Napaatras si Tomas at muntik nang mapaupo sa lupa. Nakabawi ang bata at sumugod mula sa likod. Boss, ako na ang bahala. Hindi man lang lumilingon, siniko ni Teresa ang sikmura ng bata. Habol ang hininga na napaluhod at napaupo sa lupa ang bata. Tumayo ang kanang kamay para sumugod ulit, pero nabali lamang ni Teresa ang kanyang pulso. Aray! Nang mapaluhod sa sakit ang kanang kamay, malakas na itinulak siya ni Teresa. Si Tomas na lamang ang natira. Humihingal siyang nagtanong. Sino ka ba talaga? Mahinang sumagot si Teresa. Isang taong normal lang na namumuhay. Sumigaw ng malakas si Tomas. Sinungaling! Walang sibilyan na nakikipaglaban ng ganyan. Nananatiling tahimik si Teresa. Muling sumugod si Tomas. At sa pagkakataong ito, ibinuhos niya ang buo niyang lakas. Pinaulanan niya ng suntok at sipa si Teresa. Ngunit madaling inilagan o sinalag ng dalaga ang lahat ng pag-atake. Humihingal na umatras si Tomas. Saan mo ba talaga natutunan yan? Nag-alangan sandali si Teresa bago tahimik na sumagot, sa militar. Tumawa si Tomas nang parang hindi makapaniwala. Sa militar? Tinuturuan ba ng ganyan ang mga babae sa militar? Kalmadong sumagot si Teresa. Iba sa Scout Rangers. Tumigas ang ekspresyon ni Tomas. Scout Rangers? Hindi na nagsalita si Teresa. Gumawa ng huling desperadong atake si Tomas at sumugod ng buong lakas. Mamatay ka! Lumipad ang kanyang kamao patungo sa mukha ni Teresa, ngunit hinablot ito ng dalaga at pinihit ng malakas. Umikot si Tomas sa ere na parang nag-somersault bago bumagsak sa lupa. Pinilipit ni Teresa ang braso ni Tomas para hindi na ito makagalaw. Sumigaw sa sakit si Tomas. Aarg! Mababali ang braso ko! Mahinang nagbanta si Teresa. Huwag kang gumalaw. Baka baliin ko nga ito ng totoo. Sinubukang bumangon ng bata at ng kanang kamay, pero natakot sila sa matalim na tingin ni Teresa. Nanigas ang dalawa sa kanilang pwesto. Nakadapa si Tomas sa lupa habang umuungol. Ang babaeng to talaga. Mahinang nagtanong si Teresa. Titigil na ba kayo ngayon? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Tomas. Hindi kita palalampasin. Nang lalong higpitan ni Teresa ang pagpilipit sa braso ni Tomas, napasigaw ito muli. Kalmadong nagbabala si Teresa. Wag na wag ka na muling mananakit ng inosenteng tao. Sa susunod, babaliin ko talaga ito. Wala nang nasabi si Tomas at dumaing na lang sa sakit. Binitawan ni Teresa si Tomas at tumayo. Kinuha niya ang bag niya at pagtalikod niya. Sumigaw si Tomas mula sa likod. Akala mo ba tapos na to? Huminto si Teresa sa paglalakad at lumingon. Tapos na. Pumunta na lang kayo sa presinto. Ngumisi si Tomas. Presinto? Huhulihin ba nila kami ng walang ebidensya? Sa mismong sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo. Hindi nagtagal, pumasok ang 2 police car sa bakanteng lote. Bumaba ang mga pulis at sinuri ang lugar. Nakabulagta ang grupo ni Tomas sa lupa, at si Teresa lamang ang maayos na nakatayo. Lumapit ang isang pulis at nagtanong. Anong nangyayari rito? Natatarantang sumigaw si Tomas. Mamang pulis, binugbog po kami ng babaeng yan. Kalmadong sumagot si Teresa. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Tumingin ang pulis sa paligid at sinabi, sige, mag-usap tayo. Biglang dumating si Mang Karding na pababa ng taxi. Teka muna, sandali. Nagmamadaling lumapit si Mang Karding sa harap ng pulis. Sir, ako po ang testigo. Nagtatakang tiningnan siya ng pulis. Testigo? Humihingal na sumagot si Mang Karding. Opo,
Kahapon sa kainan ko, ang mga taong ito ang unang nag-umpisa ng gulo at pinag-initan ng dalagang yan. Nakita ko ang lahat. Tumawa ng nakakainsulto si Tomas at sumingit. Manong, ano bang ginagawa mo? Tinitigan ng mabuti ni Mang Karding si Tomas at nagsalita. Ibubunyag ko ang lahat ng masasamang ginawa niyo. Kinuha ng pulis ang kanyang notebook at nagtanong. Pakikwento po ang buong detalye. Inisa-isa ni Mang Karding ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Mula sa pag-abala ng grupo ni Tomas kay Teresa, ang tangkang pananakit nila hanggang sa pagharang at pananakot sa mga customer. Tumango ang pulis at nilarawan ang sitwasyon. Kung gayon, ang babaeng ito ang biktima. Nagreklamong nagtanong si Tomas. Teka, mamang pulis, pero kami po ang nasugatan ah? Tinitigan ng pulis si Tomas. Kayo ang unang ng away, kaya malinaw na self-defense ito para sa kanya. Sumigaw sa inis ang bata. Bakit ganon? Madiing sumagot ang pulis. Kung may reklamo kayo, sa presinto na kayo magpaliwanag. Sasailalim kayo sa investigasyon para sa attempted physical injuries, grave threats, at illegal detention. Namutla ang mukha ni Tomas. Nagdahilan ang kanang kamay. Sir, isang malaking misunderstanding lang po ang lahat. Ikinaway ng pulis ang kanyang kamay at sumagot. Anong misunderstanding? May testigo na kami. At nakarecord din ang report kahapon. Pinusasa ng isa pang pulis ang grupo ni Tomas. Pinanlisikan ni Tomas si Teresa ng mata at umungol. Tandaan mo, kapag nakalabas ako rito. Mahinang sumagot si Teresa. Hanggang dito na lang yon. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Isinakay ng pulis si Tomas sa kotse at sumunod na dinala ang bata at kanang kamay. Nang umalis na ang patrol car, lumapit si Mang Karding kay Teresa. Miss, ayos lang ba kayo? Tumango si Teresa at tipid na ngumiti. Opo, dahil po sa inyo, maayos na natapos ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Mang Karding. Salamat naman, sobrang nag-alala ako sa iyo. Tiningnan ni Teresa si Mang Karding at sinabi, napakalaking tulong po na dumating kayo. Maraming salamat po. Kinawayan ni Mang Karding ang kanyang kamay. Wala yon. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Lumapit ang pulis kay Teresa at nagpayo. Ma'am, baka gusto niyo pong magpa-check up sa ospital? Umiling si Teresa. Wala pong problema. Hindi naman po ako malubhang nasaktan. Nag-abot ng business card ang pulis. Kung makatanggap po kayo ng anumang pagbabanta o paghihiganti, tumawag po agad kayo sa akin. Tinanggap ni Teresa ang card at sumagot. Opo, naiintindihan ko po. Salamat po. Nang umalis ang mga pulis, naiwan si Teresa at si Mang Karding sa bakanting lote. Maingat na nagtanong si Mang Karding. Nga pala, Miss, totoo bang galing ka sa Special Forces? Saglit na nag-alangan si Teresa, tapos tumango. Opo, matagal na panahon na po yun, namangha si Mang Karding, kaya pala ang galing mo, pero bakit ka umalis? Tumingala si Teresa sa langit at kalmadong sumagot. May mga personal po akong rason na hindi ko pwedeng sabihin. Hindi na nagtanong pa ng malalim si Mang Karding. Ah, ganun ba? Malamang naging mahirap yon para sa'yo. Tiningnan ni Teresa si Mang Karding at nagtanong. Nga po pala, sabi niyo po dati kayong Marines? Tumawa ng malakas si Mang Karding at sumagot. Tama. Noong kasagsagan ko, nagsilbi ako sa Force Recon. Pero hindi ko maikukumpara ang kakayahan ko sa'yo. Ikinaway ni Teresa ang kamay niya. Masyado naman po kayong mapagpakumbaba. Magaling din po kayo. Nag-abot ng kamay si Mang Karding para makipagkamay. Para na rin tayong magkasama sa laban. Hinawakan ni Teresa ang kamay niya at ngumiti. Opo, magkasama nga po tayo. Magkahawak ang kamay nila nang idugtong ni Mang Karding. Miss, dumaan ka ulit sa kainan ko. Ipagluluto kita ng napakasarap na bulalo. Masayang ngumiti si Teresa at sumagot. Opo, siguradong kakain po ako doon, Manong. Sumakay ng taxi si Mang Karding at kumaway, at ganoon din si Teresa na naghatid sa kanya ng tingin. Mag-isang nakatayo si Teresa sa bakanting lote at huminga ng malalim. Sa wakas, tapos na. Mula sa malayo sumilip ang sikat ng araw sa pagitan ng mga ulap. Inayos ni Teresa ang bag niya at naglakad pa uwi. Matagal na panahon na rin nang huli siyang makaramdam ng ganitong kapayapaan. Lumipas ang 1 linggo at nakulong na si Tomas. Nasa kabilang selda ang bata at kanang kamay. Bumuntong hininga ng malalim ang bata at nagtanong, Boss, kailan kaya tayo makakalabas dito? Hindi sumagot si Tomas. Nag-aalalang nagtanong ang kanang kamay. Boss,
Hindi maganda ang itsura ninyo. Tiningala ni Tomas ang kisame at nagsalita. Hoy, inaksaya lang talaga natin ang buhay natin. Nagulat ang bata at nagtanong. Boss, bakit bigla kayong nagsasalita ng ganyan? Lumingon si Tomas sa bata. Ilang taon na ba ang pinahirapan natin sa buong buhay natin? Hindi maitago ng kanang kamay ang gulat at sinabi, Boss, bakit nagsasalita kayo nang hindi nyo naman nakaugalian? Bumuntong hininga si Tomas ng malalim. Habang nakaupo rito sa masikip na selda, napag-isip-isip ko tungkol sa lahat ng mga kasamaang ginawa natin. Mahinang nagtanong ang bata habang nakikiramdam. Tapos po, anong balak nyo? Seryosong sumagot si Tomas. Paglabas natin dito, kailangan na nating magbago. Dapat na tayong mamuhay ng tama. Nanlaki ang mata ng kanang kamay. Boss, totoo po ba yan? Tumango si Tomas at sumagot. Oo. May edad na tayo. Hindi na tayo pwedeng mabuhay ng ganito, di ba? Ngumiti ang bata at sumigunda. Boss, susunod po kami sa kung anong sabihin nyo. Samantala, bumalik na sa normal na pamumuhay si Teresa. Pumapasok siya sa opisina at nag-eehersisyo pagkatapos ng trabaho. Isang katrabaho ang nangamusta sa kanya. Teresa, okay na ba yung mga pasa mo sa mukha? Ngumiti si Teresa at sumagot. Oo, maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Nag-aalalang nagpaalala ang katrabaho. Palagi kang mag-iingat ah. Delikado lalo na kung mag-isa ka sa daan. Tumango si Teresa. Sige, mag-iingat ako. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Teresa sa bulaluhan ni Mang Karding. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ni Mang Karding ng nakangiti. Miss, pasok ka! Masayang bumati si Teresa. Manong, kumusta po kayo? Inalok siya ng upuan ni Mang Karding at sinabi, Maupo ka rito, napakasarap ng sabaw ng bulalo natin ngayon. Umupo si Teresa at tiningnan ang paligid. Punong-puno ng customer ang kainan, tulad ng dati. Dumating si Mang Karding dala ang bulalo at nagkwento. Dahil sa'yo, napakalakas ng benta ko ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Teresa at nagtanong. Ako po? Anong ginawa ko? Tumawa ng malakas si Mang Karding at sumagot. Aba oo, kalat sa buong barangay na napakaligtas kumain dito sa kainan ko. Napangiti si Teresa habang humihigop ng sabaw. Mabuti naman po. Sakto sa sandaling iyon, pumasok ang isang lola sa kainan. Masayang sinalubong ito ni Mang Karding. Lola, nandito pala kayo. Pag-upo ng lola, nagtanong ito. Manong, napakalakas daw ng negosyo mo ngayon ah. Nakangiting sumagot si Mang Karding. Dahil po sa tulong niya. Ano pong order nyo? Tiningnan ng lola si Teresa at nagtanong. Siya ba ang babaeng sikat ngayon sa balita? Natarantang nagtanong si Teresa, anong balita po? Nakangiting sumagot ang lola. Ang astig na dalaga na bumugbog sa mga sigarito. Namula ang mukha ni Teresa. Naku, wala po yun. Hindi nakapagpigil si Mang Karding at sumigunda. Anong wala? Grabe ang ginawa mo. Namanghari ng ibang customer at tumingin kay Teresa. Nahiya si Teresa at nag-focus na lang sa pagkain ng kanyang bulalo. Nang tapos na siyang kumain at magbabayad na sana, kinawayan siya ni Mang Karding. Miss, hindi na ako tatanggap ng bayad sa'yo. Umiling si Teresa. Hindi po pwede, magbabayad po ako. Matigas na sagot ni Mang Karding. Ayos lang. Dahil sa'yo, hindi mo alam kung gaano ako ginanahan sa negosyo. Walang nagawa si Teresa kundi magpasalamat. Maraming salamat po Manong. Paglabas niya ng kainan, may lumapit na isang batang lalaki. Excuse me po. Huminto si Teresa at lumingon. Maingat na nagtanong ang lalaki. Kayo po ba yung nagturo ng leksyon sa mga sigarito? Tumango si Teresa. Opo. Bakit po? Yumuko ang lalaki para magbigay galang. Salamat po. Ang nanay ko po kasi ay nagtatrabaho rin sa isang kainan dito at sobrang nahirapan po siya dahil sa mga taong yon. Kinawayan ni Teresa ang kanyang kamay. Wala po yun. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Nag-abot ng business card ang lalaki. Isa po akong abogado. Kung sakaling kailanganin niyo ng tulong legal, tawagan niyo lang po ako. Tinanggap ni Teresa ang card at ngumiti. Salamat po. Muling nagpasalamat ang lalaki at umalis. Tiningnan ni Teresa ang card at tipid na ngumiti. Napakarami palang mabubuting tao sa mundo. Pauwi na siya. Tuwang-tuwa si Teresa sa kapayapaang naramdaman niya. Matagal na rin nang huli siyang makaramdam ng ganitong kapanatagan. Tumunog ang cellphone niya.
at nakita niyang hindi rehistrado ang numero. Nang sagutin niya, isang kakaibang boses ang narinig niya. Kayo po ba si Teresa Santos? Maingat na sumagot si Teresa. Opo, sino po sila? Sumagot ang nasa kabilang linya. Ako po ang counselor mula sa City Jail. Gusto po sana kayong makausap ni Tomas Di Makulangan. Nagulat si Teresa. Si Tomas po? Sumagot ang counselor. Opo, gusto niya po sanang humingi ng tawad ng personal. Pwede po ba kayong bumisita? Saglit na nag-isip si Teresa. Kailan po ba pwede? Nagmungkahi ang counselor. Bukang hapon po, pwede ba kayo? Huminga ng malalim si Teresa at sumagot. Sige po, pupunta ako. Nang maputol ang tawag, tumingala si Teresa sa langit. Hihingi ng tawad. Umuwi si Teresa dala ang halo-halong emosyon. Kinaumagahan, dumating si Teresa sa harap ng gate ng City Jail. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Habang naghihintay siya sa visiting room, pumasok si Tomas. Ibang-iba siya ngayon. Halatang pumayat ang kanyang mukha. Umupo si Tomas at yumuko. Salamat sa pagpunta mo. Tahimik na pinagmasdan ni Teresa si Tomas. Pinaglaruan ni Tomas ang kanyang mga daliri at nagsalita. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Kalmadong sumagot si Teresa. Dahan-dahan lang po. Inangat ni Tomas ang ulo niya at tinitigan si Teresa. Patawarin mo ko. Naramdaman ang pagiging totoo ng kanyang sinabi. Nagpatuloy si Tomas. Napakadaming kasamaan ang nagawa ko sa buhay ko. Hindi lang sa iyo, kundi sa napakaraming tao. Tahimik na nakinig si Teresa. Bumuntong hininga si Tomas ng malalim at sinabing, habang nandito ako, napag-isip-isip ko, ano nga ba talaga ang naging saysay ng buhay ko? Nagtanong si Teresa. Anong pumasok sa isip niyo? Mapait na ngumiti si Tomas. Nakakahiya. 58 taon na ako pero ang tanging naiwan sa akin ay takot at galit. Tinitigan ni Teresa ang mga mata ni Tomas at nagsalita. Mabuti naman at napagtanto niyo na ngayon. Tumango si Tomas. Tama ka. Kahit pahuli na ang lahat. Kalmadong sumagot si Teresa. Hindi pahuli ang lahat. Marami pang oras. Namula ang mga mata ni Tomas na tila maiiyak. Miss, kapag naiisip ko mga ginawa ko, nahihiya talaga ako sa sarili ko. Saglit na tumahimik si Teresa bago nagsalita. Nagalit din ako nung una, pero ngayon, wala na yon. Nagulat si Tomas. Bakit? Sobrang sama ng ginawa ko sa iyo. Tipid na ngumiti si Teresa at sumagot. Kasi naniniwala ako na ang lahat ng tao ay pwedeng magbago. Pinunasan ni Tomas ang kanyang luha at nagsalita. Gusto ko na talagang magbago. Gusto kong mamuhay ng tama paglabas ko rito. Tumango si Teresa. Siguradong kakayanin niyo yan. Seryosong nagtanong si Tomas. Miss, bakit napakatapang mo? Kahit ganoon ang ginawa ko sa'yo, nananatili kang kalmado. Saglit na nag-isip si Teresa bago sumagot. Iba yun sa pagiging matapang. Ayoko lang mag-aksaya ng emosyon sa mga walang kwentang bagay. Namangha si Tomas at sinabing, nakakabilib ka. Totoo yan. Nagtanong si Teresa. Paglabas niyo po, anong plano niyong trabaho? Nag-alangan sandali si Tomas bago sumagot. Hindi ko pa siguradong alam, pero susubukan kong maghanap ng marangal na trabaho. Nagbigay ng suporta si Teresa. Siguradong magiging maayos kayo. Yumuko si Tomas bilang paggalang. Malaking lakas sa akin ang marinig yan mula sa isang tulad mo. Tumayo si Teresa para magpaalam at nagpaalala. Maging mabuting tao na po kayo. Huwag na kayong babalik sa dati. Tumayo rin si Tomas at magalang na yumuko. Tandaan ko po yan. Maraming salamat. Palabas na sana si Teresa nang tawagin siya ni Tomas. Miss! Lumingon si Teresa at buong pusong sinabi ni Tomas, ang makilala kayo ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Ngumiti si Teresa at sumagot. Malaking aral din po iyon para sa akin. Nang ngumiti si Tomas, kumaway si Teresa bilang paalam. Paglabas ng presinto, tumingala si Teresa sa langit. Napakaliwanag ng langit. Mabuti at maayos na ang lahat. Gumaan ang pakiramdam ni Teresa habang naglalakad palayo. Habang naglalakad mula sa presinto papunta sa sakayan, napansin niya ang isang lolo na may bitbit na mabigat na bagahe. Lumapit si Teresa at nagtanong, Lolo, gusto niyo po tulungan ko kayo? Inangat ng lolo ang kanyang ulo at tiningnan si Teresa. Naku, wag na, ayos lang. Nakangiting sinabi ni Teresa. Ako na po ang magbibitbit niyan para sa inyo.
Nang kunin ni Teresa ang bagahe, tuwang-tuwang nagpasalamat ang lolo at mayat-mayang yumuko. Naku, maraming salamat ineng. Sumagot si Teresa. Wala po yon. Saan po ba kayo pupunta? Sabi ng lolo. Diyan lang po sa sari-sari store sa unahan. Magkasabay silang naglakad papunta doon habang buhat ni Teresa ang gamit. Pagdating nila sa harap ng tindahan, ibinaba ni Teresa ang gamit at nagpasalamat ang lolo. Salamat sa iyo ineng, mas napadali ang paglalakad ko. Ngumiti ng matamis si Teresa. Wala pong anuman. Pumasok ang lolo sa tindahan at kumaway at tumango rin si Teresa bilang paalam. Pagsakay ni Teresa sa jeep pauwi, tumingin siya sa labas ng bintana. Nagpasalamat siya na ang isang normal na araw ay pwedeng maging ganito kapayapa. Pagbukas niya ng pinto at pagpasok sa bahay, sinalubong siya ng tahimik na hangin. Umupo siya sa sofa at huminga ng malalim. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nang i-check niya ang cellphone niya, may mensahe mula kay Mang Carding. Miss, punta ka sa kainan mamayang gabi. Nagluto ako ng espesyal na bulalo. Nakangiting nag-reply si Teresa. Opo Manong, papunta na po. Nag-ayos siya at muling lumabas. Kulay kahel ang kalangitan dahil palubog na ang araw. Tiningnan niya ang tanawin at napangiti. Naging maganda ang araw na to. Gaan ang hakbang ni Teresa papunta sa kainan. At payapa ang kanyang puso. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malaking ngiti ni Mang Carding. Miss, kanina pa kita hinihintay. Nakangiting umupo si Teresa. Maraming tao ang kumakain ng hapunan. At amoy na amoy ang masarap na sabaw ng bulalo. Inihain ni Mang Carding ang bulalong buong puso niyang inihanda. Pinakuluan ko yan ng matagal simula pa kaninang umaga. Sige, kain na. Pagkakuha ni Teresa ng isang higop, napawaw siya. Napakasarap po nito. Masayang sumagot si Mang Carding. Siyempre naman, napakaraming customer ngayon kaya sobrang busy ko. Nakilala si Teresa ng isang ale sa kabilang lamesa at kinausap siya. Ikaw yung sikat na dalaga no? Nagulat si Teresa at nagtanong. Anong sikat po? Tumawa ng malakas ang ale at sumagot. Kalat na sa buong barangay na tinuruan mo ng leksyon ang mga siga. Dahil sayo, masarap nang tumira rito. Sumang-ayon din ang ibang customer. Tama po yon. Dati takot kaming maglakad sa daan, ngayon panatag na kami. Namulang pisngi ni Teresa. Hindi naman po ganoon kalaki ang ginawa ko. Inayos ni Mang Carding ang apron niya at sumegunda. Napakalaking bagay ng ginawa mo. Dahil sayo, mapayapa na akong nakakapagnegosyo. Pinalakpakan siya ng mga customer kaya nahiya at yumuko si Teresa. Pagkatapos kumain magbabayad na sana si Teresa pero umiling si Mang Carding. Panghabang buhay na libre ang pagkain mo rito, miss. Ngumiti si Teresa at sinabi. Manong, nakakahiya naman po. Matigas na umiling si Mang Carding. Hindi pwede. Tanggapin mo na lang bilang pasasalamat ko. Walang nagawa si Teresa kundi magpasalamat ng lubos. Unti-unting umalis ang mga customer hanggang sa medyo lumuwag na ang kainan, kaya umupo si Mang Carding sa harap ni Teresa. Gusto mo ba ng tsaa? Tumango si Teresa. Nagdala si Mang Carding ng 2 mainit na tsaa at ipinatong sa mesa. Miss, may tatanungin sana ako. Humigop ng tsaa si Teresa at sumagot. Ano po yon? Maingat na nagsalita si Mang Carding. Base sa kakayahan mo, mukhang hindi ka basta-basta galing sa ordinaryong special forces. Saan ka ba na-assign? Saglit na nag-alangan si Teresa bago mahinang sumagot. Sa Scout Ranger po ako dati. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Scout Ranger Regiment pala? Tumango si Teresa. Namamanghang sabi ni Mang Carding. Diyos ko, matagal-tagal ka sigurong nagsilbi roon. Ibinaba ni Teresa ang tasa ng tsaa at sumagot. Opo, matagal na panahon na po yun. Tumingin si Mang Carding ng may paggalang at sinabing, nakakabilib po talaga kayo, totoo yon. Pero bakit po kayo umalis? Tumingin si Teresa sa labas ng bintana at dahan-dahang nagsalita. Nagkaroon din po ng problema sa mga injury at may konting personal na rason din. Hindi na nag-usisa pa ng malalim si Mang Carding. Mukhang naging mahirap yon para sa inyo. Tipid na ngumiti si Teresa. Ayos lang po. Ngayon, gusto ko na lang pong mamuhay ng normal. Tumango rin si Mang Carding. Ang normal na buhay ang pinakamasarap. Naisip ko rin yan nung nag-retire ako sa militar. Nagtanong si Teresa. Manong, may nahirapan po ba kayo noon? Tumawa ng marahan si Mang Carding at sumagot. Oo naman.
Noong una, nahirapan akong mag-adjust. Pero sa paglipas ng panahon, na-realize ko kung gaano kahalaga ang isang normal na araw. Sang-ayon si Teresa. Ngayon ko lang din po talaga naramdaman yan. Humigop si Mang Karding ng tsaa at sinabi, "Magiging maganda ang mga susunod na mangyayari sa buhay mo, miss." Tumango si Teresa. "Salamat po, Manong." Eksakto namang bumukas ang pinto at may pumasok na batang babae. "Manong, bukas pa po ba?" Masayang bumati si Mang Karding. "Oo naman, tuloy ka." Nang umupo ang babae, nakita niya si Teresa at nanlaki ang mga mata niya. "Hala, kayo po yung..." Nagulat si Teresa at nagtanong. "Po?" Naiiyak na nagkwento ang babae. "May-ari po ng sari-sari store dyan sa kanto ang nanay ko at grabe po ang hirap nila dahil sa mga sigarito. Pero dahil daw po sa inyo, nakakatulog na raw po siya ng mahimbing ngayon." Ikinaway ni Teresa ang kamay niya. "Wala po yon. Ako lang po ay..." Magalang na yumuko ang babae. "Maraming salamat po." Nahihiyang napangiti si Teresa. Binigyan ni Mang Karding ang babae ng bulalo bago muling umupo sa harap ni Teresa. "Tingnan mo, napakarami mong natulungan." Humigop ulit si Teresa ng tsaa at sinabing, "Ginawa ko lang po kung ano ang dapat." Seryosong sinabi ni Mang Karding. Hindi yan ordinaryo. Sa panahon ngayon, bihira na ang nagkukusang loob na tumulong. Saglit na nag-isip si Teresa bago nagsalita. "Dati rin po nag-aalinlangan ako. Pero naisip ko, may kailangang gumawa nito." Tumango si Mang Karding. "Napakaganda ng mindset mo." Tumingin si Teresa sa relo niya at tumayo. "Manong, kailangan ko na pong umuwi." Tumayo rin si Mang Karding at nagsalita. "Mag-iingat ka sa daan. Balik ka ulit ah." Masayang ngumiti si Teresa at sumagot, "Opo, madalas na po akong pupunta rito." Paglabas ni Teresa sa kainan, tiningala niya ang langit sa gabi. Kumikinang ang mga bituin, huminga siya ng malalim. Napakapayapa, gaan ang hakbang niya pauwi. Wala na siyang rason para lumingon-lingon sa likod o magbantay sa paligid. Ang magkaroon lang ng mga normal na araw ay sapat na para maging masaya. Pag-akyat niya ng elevator, sumabay ang kapitbahay niyang Ale. "Miss, sikat na sikat ka raw ngayon sa barangay natin ah." Nakangiting sumagot si Teresa. "Medyo exaggerated lang po yata ang kwento." Ikinaway ng Il ang kamay niya. "Naku, hindi. Dahil sa'yo, naging ligtas ang lugar natin." "Salamat ah." Nagpakumbaba si Teresa at tumango. Pagpasok niya sa unit niya at pag-on sa ilaw, naramdaman niya ang tahimik na paligid na parang yumayakap sa kanya. Sumandal siya sa sofa at inalala ang mga nangyari ngayong araw. Ang pag-uusap nila ni Tomas, ang kwentuhan nila ni Mang Karding, ang pasasalamat ng mga kapitbahay, para itong panaginip. May ngiti sa labi niyang kinausap ni Teresa ang kanyang sarili. Ngayon, ito na talaga ang bagong simula. Lumipas ang 2 buwan. Pagkatapos ng trabaho gaya ng dati, naglakad si Teresa papunta sa bulalohan ni Mang Karding. Habang naglalakad sa pamilyar na kalsada, inobserbahan ni Teresa ang paligid. Ang mga tao ay naglalakad ng payapa at ang mga bata ay masayang naglalaro. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Mang Karding ng nakangiti. "Miss, pasok ka." Nang makaupo si Teresa, binigyan siya ni Mang Karding ng isang mangkok ng bulalo. Masarap ang pagkakaluto nito ngayon. Humigop si Teresa ng sabaw at nagsalita. "Wala pa rin pong tatalo sa bulalo niyo, Manong." Biglang bumukas ang pinto at may pumasok na lalaki. Pag-angat ng ulo ni Teresa, nakita niya si Tomas. Ibang-iba ang itsura ni Tomas, maayos ang damit niya at maliwanag ang mukha. "Manong, kumusta po kayo?" Nagulat si Mang Karding at nagtanong. "Oh, nakalaya ka na?" Nakangiting sumagot si Tomas. "Opo, noong 1 linggo pa po." Tumingin si Tomas kay Teresa at magalang na bumati. "Miss, kumusta po kayo?" Nakangiting sumagot si Teresa. "Mabuti po, mukhang malusog din po kayo ah." Pagkaupo ni Tomas, nagsalita siya. "Dahil po sa inyo yan. Habang nasa loob ako, nagsisi talaga ako." Nagtanong si Mang Karding. "Paano ang plano mo ngayon?" Seryosong sumagot si Tomas. "Plano ko pong magtrabaho sa construction site. Kasama ko rin pong magtatrabaho ang kanang kamay ko at ang bata." Nagulat at natuwang sumagot si Teresa. "Talaga po? Napakagandang desisyon naman po." Yumuko si Tomas at nagsalita. "Dahil po sa inyo ito, miss. Kung hindi ko kayo nakilala, malamang naliligaw pa rin ako sa dilim." Ikinaway ni Teresa ang kamay niya.
Wala po akong ginawa. Kayo po mismo ang nagdesisyon niyan. Naiiyak na sinabi ni Tomas. Salamat po. Tunay na pasasalamat. Naglapag si Mang Karding ng bulalo at sumigunda. O siya, kumain muna tayo habang nagkukwentuhan. Kumain silang tatlo habang masayang nag-uusap. Ikinuwento ni Tomas ang plano niya sa hinaharap. Ibinahagi ni Teresa ang trabaho niya sa opisina at kinuwento naman ni Mang Karding ang nangyayari sa kainan niya. Pagkatapos kumain, ilalabas na sana ni Tomas ang pitaka niya nang pigilan siya ni Mang Karding. Ako na ang taya ngayon bilang selebrasyon sa bagong buhay mo. Nagpasalamat ng husto si Tomas. Manong, maraming salamat po. Nang lumabas na silang tatlo sa kainan, huminto sila sandali. Nagsalita si Tomas habang nakatingin kay Teresa. Miss, may narealize po ako. Nagtanong si Teresa. Ano po yun? Buong pusong nagpaliwanag si Tomas na ang tao, kahit anong oras, ay kayang magbago. At kung gaano kahalaga ang magkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Nakangiting sumagot si Teresa. May natutunan din po ako na ang maliit na lakas ng loob ay nagre-resulta sa mas malaking pagbabago kaysa sa inaasahan ko. Sumang-ayon si Mang Karding. Tama yun. Kung walang kikilos, walang magbabago. Yumuko si Tomas sa kanilang dalawa bilang pagpapasalamat. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng bagong buhay. Hindi ko po ito makakalimutan. Nang makaalis si Tomas, naiwan si Teresa at si Mang Karding. Tumingala si Mang Karding sa langit at nagsalita. Miss, napakalaking bagay ng nagawa mo. Umiling si Teresa. Ginawa ko lang po kung ano ang nararapat. Tiningnan siya ni Mang Karding. Hindi madaling sabihin yan. Sa panahon ngayon, bihira ang naglalakas loob na tumulong. Kalmadong sumagot si Teresa. Pero kumilos din naman po kayo, Manong. Sinubukan niyo po akong tulungan. Nakangiting sumagot si Mang Karding. Binigyan mo kasi ako ng lakas ng loob eh. Saglit na tumahimik at nagsalita si Teresa. Manong, may napagtanto rin po ako. Nagtanong si Mang Karding. Ano yun? Nakangiting sumagot si Teresa. Kung gaano kahalaga ang isang normal na araw. At para maprotektahan ng araw-araw na yon, paminsan-minsan ay kailangan ng lakas ng loob. Tumango si Mang Karding. Totoong totoo. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Tumingala si Teresa sa langit. Ang isang maliit na lakas ng loob ay makakapagpabago ng mundo. Dahil sa nangyaring ito, sigurado na po ako riyan. Tinapik ni Mang Karding ang balikat ni Teresa. Dahil sa'yo, naging maliwanag ang barangay natin. Puro magagandang bagay na lang ang mangyayari sa susunod. Masayang ngumiti si Teresa. Sana po sa inyo rin, Manong. Nagkamayan ang dalawa at naghiwalay ng landas. Pauwi, tiningala muli ni Teresa ang mga bituin sa gabi. Ang isang normal na buhay, mapayapang araw, at mababait na kapitbahay, ito mismo ang kaligayahan. Nakangiti si Teresa habang kinakausap ang sarili. Naging maganda talaga ang araw na to. Minsan, ang isang maliit na lakas ng loob ay nagdudulot ng napakalaking pagbabago at ang desisyon ng isang tao ay kayang magpabago sa maraming tao. At ang pagbabagong iyon ay sa wakas, magdadala sa ating lahat sa isang mas mabuting mundo. Ano kaya kung subukan nyo ring maglakas loob kahit konti ngayon? Ang mag-abot ng kamay sa iba, ang lumaban sa kawalang katarungan, o ang gumawa ng tama ang maliit na lakas ng loob na iyon ay makakapagpabago sa mundo. Saan man kayo nanonood ngayon, mangyaring mag-iwan ng komento at suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe.